Purihin po ang Panginoon. We are live today, September 12, 2024. Glory to God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat po sa araw na to, Panginoon, sa oras na to. Dahil muli, O Diyos, iba yung lakas ang binigay mo sa iyong abang likod. Salamat sapagkat isang malaking biyaya ang kami makalapit sa iyong luklukan ng biyaya, Panginoon, na makapagdala ng iyong mga salita. Hallelujah. Salamat po na muli binigyan mo kami ng magandang araw, Panginoon. Patuloy namin dalangin, O Diyos, tamaan kami na iyong Santong Espiritu. Langisan mo ang mga labi ng iyong abang lingkod, O Diyos, na magdadala na iyong mga salita. Nawa ang iyong mga salita ay dumating na may makalangit na kapangyarihan sa aming manonood. Salamat po at patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo ang lahat ng mga nangangailangan, O Diyos, lalo tigit sa spiritual, O Diyos, na pangangailangan. Salamat po, patuloy namin ibabalik ang pagluluwalhati, pagpuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, salamat po. Bati tayo na happy birthday. Happy birthday to Sister Teresa Orbista. Happy birthday to Brother Odnerol Airbil Odmunds. Happy birthday to Brother Sherwin de los Santos. Happy birthday to Marius Rivera. Happy birthday to Sister Christy Encabo Reyes. Happy birthday to sa aking pinsa Angel Marquez. Yan, at sa aking nawalang bunso naming lalaki. Hindi ko naman matandaan ko po ilang taon siya ngayon kung siya'y nabubuhay po. Yan, pero yung bunso namin si Alfredo Parocha Jr. Yan. So, happy birthday po sa inyong lahat. Sa mga may kaarawan po sa araw na to, September 12, 2024. Ayan, may God bless you, your family. May God give the abundance of His blessing to you. Materially, physically, spiritually. And may God give you the wisdom and strength every day. The protection po that you need. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. God bless all of you. At ba't ganun? Okay. Ito ba? And yan, thank you po sa lahat na nag-share po ng reels ko sa mga videos. Thank you so very much to all of you who's always supporting me. Ayan, so God bless all of you po. And I want to say thank you. I am very much thankful po. Pasalamat ako sa kanina, mula umaga pa, tayo po ay nakapag-devotion. Yay! Yan, so from 4 a.m. gising na tayo po. Kasi 5 o'clock yung devotion po. Pero kailangan nanginginig ka sa takot sa Panginoon eh. At yung nga po, biyaya na napagkatiwalaan tayo ng mahal na Pastor Lynn, Pastor Waldy na maging partaker po sa devotion. Tayo po ang naging MC. Ako po, yan. So, purihin po ang Panginoon. Ito po ay isang malaking biyaya kasi pag ikaw ay nabigyan ng bahagi sa gawain ng Panginoon, ito ay talagang biyaya po. Ito po ay blessings from the Lord. At ang mga pastor kasi, sila talaga po yung pinapagpahayagan ng Panginoon. Sila yung kinakausap, yan. Kung sinong pwedeng ilagay, subukin, mga ganyan po. Kaya pag tayo ay napagkatiwalaan po, yan, natin na maibigay natin na pinakamabuti at wag nating tatanggayan. Kaya nung ako ay tinanong ni Pastor na kung pwede ko mag-MC, bagamat so many years na hindi ko ginawa yun, po, sa kawan pa, talaga, syempre oo. Yan, pero sobrang lakas ng kaba ko. Yan po. dahil syempre, paralyzed na ako ngayon. Iba yun na yung sitwasyon ko nung kagaya na ako ay malakas. No po. So, salamat sa mahal na Pastor Waldy, Pastor Lynn. Dahil pinagkatiwalaan po tayo. Yan. Lord to God. And ngayon po, ang aking title ng aking FB Live ay God's Invitation. Lord to God. Imbitasyon ng Panginoon, di ba? So, sabi sa Lucas 4, ito po Tagalog.
I will share Tagalog, but of course, I will tell you, you can find in the Bible, if you have the Bible in your house. So, sa Lucas 14:15, of course, may reason ako bakit Tagalog ko sinishare ito po. So, Lucas 14:15 to 24, basahin natin ang Tagalog, Magandang Balita Biblia. Narinig ito na isa sa mga kasalo niya roon. Niya roon at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit ang nagdahilan silang lahat. Ang sinabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na nga ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako ay bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon, sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan, sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos, sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos nyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatigim ng aking handa. Lord to God po. So, ito po ang talinhaga ng malaking handaan. We already shared this one. You can find this in Luke 14:15 to 24. Diba? So, paliwanag natin ng Tagalog. No po. So, sabi dyan, diba? Pag inano kasi, inano ko talaga ng Tagalog. Although, hindi pa natin inano sa English na. Pero, for sure, halos same lang di po yung word na ano. Pero para mas malinaw, di ba? Pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Pilitin, ibig sabihin pwersahan, di ba? Kaya tayo pag ako nag-i-invite talaga ay pwersahan. Yan, sabi sa Bible glory to God po. At sabi dito sa sa 1 Corinthians 1:18 to 25. Ito po ay I took Tagalog and I took the English also version, New International Version. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will prostrate. Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. Jews demand signs and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God, for the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. At kinuha po natin yan sa Tagalog. Siyempre, tayo nga hindi po magaling sa English, diba? So, purihin po ang Panginoon, salita ng Diyos. Ginawa ko sa Tagalog Contemporary Bible. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan,
Sisiraan ko ang karunungan na marurunong at ipapawalang saysay ko ang katalinuhan na matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan na marurunong na mga tagapagturo ng kautusan at na mahusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya ipinahintulot na makilala niya siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala. At ang mga Grego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Ngunit kami naman ay pinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus. Bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Ngunit para sa mga tinawag ng Diyos, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala ng tao ng kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Glory to God po. Pure po ang Panginoon. Diba? Sa taas, sa Tagalog, diba po? Binasa dyan sa hanapin natin. Wala pala yung ano. Teka lang. Ito po. Ito kasi parable. Diba? Jesus Christ always give the message through a parable so that people will not understand. So only those God sent or God has given the wisdom to understand His word will understand. Oh, balibalentong na tayo. Diba sabi diyan? Bumalik ang apple. Ito tayo. Pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, ayan, ng alipin pala, di ba po? So, God say those things, di ba? In 1 Corinthians 1:8, sorry lang. Babalik tayo dito. In 1 Corinthians 1:27-29, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised, hinamak, things and the things that are not, nalipay, mga pinawalang bisa, the things that are, so that no one may boast before Him. Glory to God po. Diba in the Bible, meron din po dyan, verse, in Mark 10:25, New International Version, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Diba? Because the rich people have different understanding from the word of God. That's why it is very difficult for them to enter the kingdom of God. And if you read the Bible, na po, not everyone is reading the Bible, and even the people are reading the Bible, they don't understand the Bible unless somebody whom God has entrusted, whom God has called, will explain the Bible. Glory to God po. Sa Bible, merong biglang nagtagalog, di ba? Merong ano doon, di ba? Na makihipot po ang daan papuntang langit at malapad ang daan papuntang kapahamakan, papuntang impyerno. Diba po? Diba yung sabi kanina, makikipot ang daan, tawagin mo mga lumpo, mga ano, yan yung mga pahiwaga, mga hiwaga po ng Bible. Hindi lahat ng tao na mga nangangaral. Yan po, diba? So many people are preaching the Bible, but not everyone is preaching the Word of God. So, hindi lahat talaga makakapag-share ng Word of God. Kasi nga po,
merong pinagpahayagan po ang Panginoon. Di ba lagi natin sinasabi, how can they preach if they are not sent? Paano sila mangangaral kung hindi sila pinadala ng Panginoon? Ano po? So, glory to God. Yan, tapos na po ako. Yan po. So, invitation from God. And, eto, babalik na naman po ako sa Tagalog. Diba? Sabi po dito, sorry lang. Akyat tayo. Parang although we mentioned that I took this from Luke 14:15 to 24, there's here. Tagalog, English. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inaniyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Glory to God po. Kaya nga, di ba, maraming maraming tinawag, pero kukunti pinili. Kasi nga, yung mga in-invite, lahat ay in-invite po ng Panginoon. Kaya nga lang, di ba sabi sa taas, yung isa busy pa kasi bagong kasal daw siya. Yung isa may biniling pares ng baka ba yun, di ba? Kasi so kasi ito po ay parable, di ba? Those are parable, ito po ang sinasabi natin. So ito po these are for the people that are so busy without, parang they don't care about the word of God, they don't care about salvation, they knew salvation that if you are doing good, you're going to heaven. That is opposite from what the Bible is telling, from what the Bible is trying to explain to the people. Yan nga po. That's why, how can they preach if they are not sent? Diba? That's why we always saying na we have to protect, we have to take care of our salvation. Not, you can say that once you are saved forever. No, you have to protect until the rapture comes. You have to protect your salvation until Jesus Christ comes. Until, yun nga. Yun po. So, purihin po, Panginoon. Kailangan po protektaan kasi nga, araw-araw nakakasala tayo. No po. Kaya nga sa church, yun nga, by the grace of God, every Sunday, merong 3 pagluhod. Yan. Para pagka ikaw, siguro na kahit 3 ka na, yan, ilang taon ka na, siguro naman medyo nabago ka na ng konti, di ba po? Kakaluwad mo, Lord, hindi na ako mag-chichismis. Di ba, mga 10 years ka nang sinasabi mo, hindi ka na mag-chichismis. So, kahit pa paano, babaguhin ng Diyos yung puso mo, di ba? God can change our life, God can change our heart. Always we should pray, di ba? I mentioned parang the other day, or parang yesterday yata yun, di ba? Believe in God's word, obey the word of God, yan, and submit ourselves to God. No po, listen to the word of God from the sent ones of God, di ba? Hindi sunod-sunada, basta I share those things already. Di ba? Sabi niya, pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuna ang aking bahay. Marami nakita, pero hindi sila busy. Busy sila. Yan po. Kaya meron nga sa Bible na, di ba, mas mainam pa sa isang kamelyo ang pumasok sa, asa na ba yan? Sa Mark 10:25 nga, ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na papasok sa kaharian ng langit. Yan, napakahirap po talaga sa isang mayaman, papasok sa kaharian ng langit kasi kailangan mo maglingkod sa Panginoon. Yan, at may pagtitiis. Yan po. Kung ano yung kung ano yung meron ka, 'di ba? Yung that is the purpose of our riches, our talents, that we should use it to glorify the Lord po. 'Di ba? If you are a good singer, you can sing in the church. If you are a giver, then you can give, 'di ba? In the church. Yan, tithes offering, and then to build the church and to help the church, to help the needy people. Yung mga gamit talaga. Hindi yung bili ka ng maraming bahay, bili ka ng maraming kotse, mga yan? Darating na Panginoon, di ba? So, maiwan yan dito. Di ba? At sa masama, maiwan ka. Di ba? So, yun po. Purihin po, Panginoon, huwag kayo magagalit sa akin po. Yung Bible, yung Bible nagsasalita po. Di ba po?
So, binasa ko lang po sa inyo at in-explain po natin para mas maintindihan po natin. At, yung nga, by the grace of God, sana nga, sa dami na sineshare ko, may natututunan po kayo. Diba? Pag glory to God po. And again, invitation on Sunday, here in Calasiao, all the people in Calasiao, God is inviting you on Sunday, 1 p.m. in 68 Maros, Talibaew, Calasiao, Pangasinan po. So, that is our anniversary. God is inviting you to receive salvation, to join in our praise and worship team. Yan po. So, sana ay makapunta po kayo kasi hindi natin alam kung marami pang pagkakataon po na po. So, ang Diyos lang mo po nakakaalam yan. Yan, but if you are, again, I told you that BMCC4W.org, tama ba? Yan po, www.pmcc4w.org. You can check whether, which place you are near to our PMCC4 churches, and you can ask the pastor, you can ask anyone there that you want to, somebody to explain the Bible why you need to receive salvation po. So, you can ask the pastor and you can, ngayon pa lang, receive ka na ng salvation. Di ba po? So, glory to God. And yun na my daughter Julian. Kung siya po ay, kung mga tao dito, lalo-lalo na tatay niya, di ba, ang anak ko ay may problema sa isip po. Yan. Kung ang tatay niya tatanggap na kaligtasan, tatanggap yung anak ko. At saka yung mga tao dito, tatanggap yan. Yan. Kasi, she was made to believe that her father was a hero. Yan po, isa hero na ako yung bilid, parang ganyan. Kaya kung baka ang utak niya, anong pabautismo, hindi niya alam yan eh. Pero pag ang tatay niya tumanggap, kaya paniwala sa tatay niya, tatanggap yan. Mga tao dito, tatanggap yan. Yan po. So ngayon kasi, yung nga nalagyan ng masamang elemento kanyang utak. Kaya iba yung pero dahil nga, hindi tayo nakapag sa kanya, 18 years tayo po ay nasa abroad, masamang palad pa, tayo nga ay na-paralyzed. But by the grace of God, yan, pinapakita ng Panginoon, di ba? Na ang nanay niya hindi sumama sa ibang lalaki. Yan po, di ba? Taliwas yung mga, kung ano ng mga pinapakalat, di ba? So, purihin po ang Panginoon, yan, na, ayan, sa mga taga-Calasiao, iniimbitahan ko po kayo. Hindi ko alam, hindi natin alam. We really don't know what will happen tomorrow, di ba? So, better yet to receive salvation now because what you are seeing around us, di ba? Ang daming, yung mga guilty na, nagsisinungaling pa. Yan, kaya lalo silang lumulubog sa kasalanan. Yan po, kanina pinanood ko yung, yung mga, actually ako ay inosente do, sa totoo lang. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong kamalayan. Dati wala akong pakialam sa sira-sirang daan, kahit untok-untok ka na. Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, lahat pinapakailaman ko na, yung concerned ka na. Hindi naman na dito, ganyan, concerned ka na, di ba, na, kasi syempre natatagtag ako dahil ako ay paralyzed, kada daan ko doon sa bako-bako, gumaya ganyan yung tricycle eh, baka tumama yung ulo ko, di ba? So ngayon, ka na, yan, na, yung ngayon na ay nililitis po. Sa Dubai, marami kasi doon eh, na kinakausap ko yung mga tao doon, na sabi ko nga, bakit kayo nagtsatsaga? Bakit kayo nagtsatsaga na wala kayong visa? Kagaya ko. Yan na, parang yung para silang tutang sunod na sunod, ganon. Na kasi nga hindi mo alam kung ano nangyari sa mga isip nila na baka na-hypnotize, di ba? Kagaya yung mga nagkukwento nga na sinabi sa kanila na pag pag hindi sila sumunod, di nila makikita yung langit, parurusan sila ng Panginoon. Di ba? Napakahirap. Pag hindi mo kilala ang Diyos, napakahirap pag hindi mo hinanap ang Diyos. Kasi kung saan siya mapupunta, sabi ko na nga ba, di ba? Kung saan siya mapupunta, malibang siya ay magsisi, doon din pupunta yung mga miyembro niya. Yun po, purihin po ang Panginoon, hindi tayo pero yun po yung reality. Na
wala akong inano sa kanila. Yun talaga, napanood ko lang kanina eh. Pero nakikita ko nga sa Dubai, at ako ay bumibili pa talaga ng mga puto. Yan. At favorite ko pa yung yung minsan mangga, mani. Yan. Tas dito sa Pilipinas, ako ay mahilig pa magbigay at mahilig ako maawa, 'di ba? Pero ngayon nga, ang Diyos po ay hindi natutulog eh. Ilalabas niya talaga kung sino yung, kahit sabi mong 20 years kang nagtago sa Panginoon, ilalabas po ng Diyos. Lalo na ngayon, kawakasan na, di ba? So, walang matatangi sa Panginoon. Talaga yan, kahit tinago ko to sa baul eh. Di ba? Hindi. Kala mo wala nakakita, pero ang Diyos nakita. Yan. Kaya ngayon pa lang, para po tayo ay, kumbaga, makapasok sa, kumbaga, yung matanggap natin, luklukan ng biyaya ng Panginoon. Ngayon pa lang, may kasalanan ka, tinatago mo, tanggapin mo ng Panginoon. Dahil pag tinanggap mo, tapos na yan, pinatawad ka na. Kahit sa akin mo ginawa yan, hindi kita syempre pinatawad ka ng Diyos eh. Diba? Ako pa kaya mag-ano sa'yo, ako pa kaya mag-usig, diba? Kaya nga po ang mga salita ng Diyos, puro parable. Diba? Yung doon, yung meron pinatawad sa utang, tas isa, yung utang mo, hindi, bayaran mo yan. Kaya po, puro parable po. Ang ng Panginoon, para hindi nga maintindihan po ng mga matatalino. Yan. Kaya nga ngayon ko lang, sabi ko diba yesterday, akala ko super bobo ko. Yung mga ganyan, pero biyaya ng Diyos, na, at dati talaga, awang-awa kasi, hindi talaga po ako nakagraduate yan. Marami tayong mga kalokohan sa school. Pero, nagpapasalamat ka sa Panginoon, part po ang aking mga magulang, na hinubog kami na kahit wala kami sa tamang pananampalataya, at least nasa church. Yan, every, yung Semana Santa, Friday, nagluluto na yung nanag ko, Webes pala yata, namili ng singkamas para maggagawa ng lumpia. Tapos, madaling araw, pumipili na kami doon sa, ang haba ng pila sa landayan. Kasi kailangan mo kailangan mo magpunas. 'Di ba? Biyaya ng Panginoon. Ayan nga, dahil sabihin mo na nasa mali kaming pananampalataya, pero dahil nga po yung puso mo, ang nanay ko kasi nga, 'di ba, nakwento natin kung nakikinig po sa ating mga live, na kahit siya ay yung sa side nga ng tatay ko, pinapagsalitaan ng hindi maganda. Wala, tahimik pa rin, iiyak lang at di magsasalita. Nay, anong nangyari sa'yo? Wala, ganyan. Ganon siya. Kaya di ba nakita ng Diyos yung puso niya? Abay tayong lahat po. Alam ng Diyos ang puso natin. Kung ikaw ang puso mo, lagi mo hinahanap ang Diyos talaga magpapasumpong sa'yo. Yan. Pero yung mga wala pakialam sa Diyos, at pakialam lang nila yung pera, yung kayamanan, mga ari-arian, talino nila, famous, yung popularity nila, yan po mahirap. Kaya sana po kahabagan sila ng Panginoon. Di ba? Na dumating sa kanila ang salita ng Diyos. Di ba sabi dyan? Ay, sorry pa. Tumataas pala. Gusto ko lang i-mention to. Ano nangyayari sa ko? Galing. Sabi niya, so overtime ka na, paano ka na naman, sobra ka na naman sa Holy Spirit. Yan po. Puspos na naman po tayo. So, pasensya na po, 'di ba? Meron dito kasi, wait lang. Gusto ko basahin sa inyo para, dito tayo sa Tagalog. Since nagtagalog na ako, dire-diretso. 'Di ba? Eto. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, kaya nga faith sa ipinapangaral na magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwalang hanggat walang nakikitang himala, at ang mga Grego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. Ngunit kami naman ay pinapangaral ang Kristo na ipinako sa krus, bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo at isang kamangmangan para sa mga hindi Hudyo. Yan po. So, kaya nga 'di ba, sinabi natin dati, ako pala yan, na pag di mo naintindihan ang Calvary of the Cross, yan po, Cross on the Calvary, yan, balibalik-tarin ko yan, hindi mo maiintindihan ang salita ng Diyos. Yung
yung sakit, yung hirap ng Panginoon, kung paano tayo niligtas. Hindi mo talaga bakit ba ako maghihirap? Naghihirap na si Kristo. Kailangan maramdaman mo ang sakit, pinakos siya sa krus, hinampas siya, yung mga taong tinulungan niya, pinagaling siya, yung pa yung mga taong nag-ano sa kanya, di ba? Nag-umalipusta. Di ba po? Yan sinabi natin na pag hindi mo talaga naiintindihan yung hirap ni Kristo, sasabihin mo na lang, naghihirap na si Kristo, wala na akong dapat paghihirapan. Di ba po? So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Yan po. So, sana may naintindihan po kayo na po. At panoorin nyo yung shinare ko na yesterday po na video. Tulungan kayo ng Panginoon na maintindihan po. Yan, napakalinaw ng video na yon, di ba? So, wala na tayong dapat ipaliwanag dyan. Yan, so, glory to God po, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, minsan pa, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos, sa Panginoon, sa pagkakatiwala, Panginoon. Nalangin ko rin, O Diyos, na lagi, Panginoon, na ako ay maging karapat-dapat sa pagkakatiwala na to. Tulungan mo laging ang iyong abang lingkod, O Diyos, na, Panginoon, patuloy na makapagdala ng iyong mga salita at maraming mga kaluluwang maligtas bago ang muli pagbabalik ng iyong anak na si Jesus. Hallelujah! Sa patuloy namin palanalangin, dalangin ko rin sa mga may sakit, maging ang iyong abang lingkod. Panginoon, na patuloy mo kami pakalakasin. Mga nahihirapan na sa banig ng karamdaman, sila'y abutin mo, O Diyos, maging sa mga pambayad sa ospital. Panginoon, tulungan mo, ikaw ang maglalaan, O Diyos, sila'y manampalataya lamang na ikaw ang lahat-lahat, ikaw ang aming kasapatan. Sa mga walang trabaho, ikaw ang maglaan, Panginoon, ng pinakamagandang trabaho sa kanila, dakilang Diyos. At nawa, maluwalhati kanila sa kanilang mga trabaho, dakilang Diyos. Ganun din, O Diyos, sa mga nasunugan, sa mga lindol. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na sila, Panginoon, ay manalig sa iyo. Ano man na nawala sa kanila, ikaw ang magbabalik sapagkat ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang may-ari ng buong mundong ito, dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, glory to God. So, again yan, see you, zero daw So, yun po, see you all tomorrow. At sa mga taga-Kalasyaw, sana nga po ay dumalo kayo sa Sunday na po. Yan, hindi natin alam kung may mga susunod pang araw, kaya, lalo na sa aking asawa, sa pamilya niya, di ba, home free, ayan. Hindi ko alam kung anong pagbibigyan pa sila ng Panginoon, kung meron pang kung tatanggapin nilang Panginoon or ano, ang Diyos lang po nakakaalam. Basta ako, ginagawa ko sa kung ano yung utos sa akin ng Panginoon. Ano po, yan, na-invite ko sila. Sabi kasi, pilitin mo silang pumarito dito. Yan, kasi maraming handa nire-ready na. Di ba? Naka-ready na nga naka-ready na. Kaya kailangan lang ay talagang bisita. Kailangan bisita, no po. Yan, purihin po ang Panginoon. At saka, alam mo, sa totoo lang, puspus tayo kasi simula alas 4, hindi pa ako natutulog, no po. So, purihin po ang Panginoon. Nagtataka nga ako, hindi ako nakatulog. At first time ko pong nakadalo ng devotion talaga sa Kalasyaw. Ginawa tayong partaken naman ng Pastor Waldy, Pastor Lynn. Ito po ay malaking pagkakatiwala na talagang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. At sana nga lagi tayong makaka-devotion po. Dahil talaga pagod ako. No po. Pero ngayon biyaya ng Panginoon from 4 a.m. Dire-diretso. Kasi 5 o'clock po yun. Pero kasi takot ako na ako yung MC tapos ako yung tulog. Diba? So mahirap. Yan po. Kailangan meron tayong panginginig po sa Panginoon. Hindi pwedeng, basta magigising ako dito sa sa alarm clock ko. Hindi. Ganun ako, takot na takot po talaga ako, lalo na ako AMC, no po. So, biyaya naman ng Panginoon, tayo po ay, yung nga sabi ng mahal na Pastor Lina, okay naman po. Yeah, so purihin po Panginoon. So, see you po all tomorrow and God bless us all.